Pirumahan mo na ang mga papel na yan, Frida. Ayaw nakitang makita sa pamamahay na to kahit isang segundo pa. Ang boses ni Diego ay kasing lamig ng bakal walang bakas ng pagmamahal na ipinangako niya sa harap ng altar 5 taon na ang nakalilipas. Sa bawat salitang binitawan niya, tila unti-unting dinudurog ang kaluluwa ng babaeng nasa harapan niya. Si Frida ay nakatayo sa pintuan ng silid aklat. Anbitbit ang isang tray ng mainit na tsokolate at mga biskwit na siya mismo ang naghurno. Binaliwala niya ang matinding kirot sa kanyang likod at ang pamamanas ng kanyang mga paa dahil sa 6 na buwang pagdadalang tao. Ang tanging hangad niya ay bigyan ng kaunting ginhawa ang asawa matapos ang isang mahabang araw sa opisina. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang hatol ng kamatayan para sa kanilang pagsasama. Unti-unting nang inig ang mga kamay ni Frida. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang ngiwalay sa kanyang mga daliri hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Tumapon ang mainit na likido sa mamahaling alpombra, gaya ng unti-unting pagkaubos ng kanyang pag-asa. Hindi niya naramdaman ang init ng syokolateng tumalsik sa kanyang balat. Mas matindi ang hapdi ng katotohanang lumalabas sa bibig ng lalaking itinuturing niyang mundo. Diego, ano bang kasalanan ko ang anak natin? Isipin mo naman ang anak natin, ang tanging naisambit niya sa gitna ng namamaos na tinig. Huwag mong gamitin ang batang yan para kaawaan kita, Frida. Isang matalim na boses ang sumabat mula sa likuran ni Diego. Lumabas si Doña Consuelo mula sa anino may hawak na isang sobreng puno ng mga peking dokumento at retrato. Alam nating lahat na hindi kay Diego ang batang dinadala mo. Nilandi mo ang kasosyo namin sa negosyo para lamang sa pera basura ka, Frida. Isang basurang pumasok sa malinis na pamilya ng mga Valderrama. Tila huminto ang pag-inog ng mundo para kay Frida. Ang bawat hininga niya ay naging kasing bigat ng bato. Tumingin siya kay Diego naghahanap ng kahit maliit na bahagi ng pagtitiwala, ngunit ang nakita lamang niya sa mga mata ng asawa ay puot at pandidiri. Ang katawan ni Frida ay naging manhid. Ang lamig na nagmumula sa kanyang puso ay kumalat sa kanyang mga ugat hanggang sa tila hindi na niya maramdaman ang sariling mga paa. Lumapit si Diego at hinablot ang braso ni Frida ng buong lupit. Sinira mo ang pangalan ko. Sinira mo ang danggal ng pamilyang ito. Ngayon lumayas ka bago ko pa makalimutang babae ka. Diego, nakikiusap ako. Wala akong ginawang masama. Paka na lang ito ni Soraya. Pagmamakaawa ni Frida habang pilit na kumakapit sa manggas ng asawa. Ngunit sa halip na awa, isang marahas na pagtulak ang natanggap niya. Sa taas ng marbong hagdanan ng kanilang mansyon sa Forbes Park, nawala ng balanse si Frida. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapa sa hangin, ngunit wala siyang mahawakan, kundi ang malamig at malupit na hangin ng gabing yon. Habang gumugulong siya pababa sa mga matitigas na baitang, tila bumagal ang takbo ng oras. Ang bawat pagtama ng kanyang katawan sa malamig na bato ay isang paalala ng bawat sakripisyong ibinigay niya para sa pamilya ngayon ay bumababoy sa kanya. Ang huling naramdaman niya bago ang lahat ay magdilim ay ang matinding kirot sa kanyang sinapupunan, isang hapdi na mas masakit pa sa anumang sugat sa katawan. Sa labas nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan ng Maynila, tila nakikiramay sa dugong dahan-dahang umaagos mula sa kanyang pagkatao. Habang nakahandusay sa paanan ng hagdan, isang tanong ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang nagdidilim na isipan. Bakit ang taong pinili mong protektahan ang siya pa palang kukuha sa kaisa, isang dahilan para ikaw ay mabuhay? Ang bawat paghinga ni Frida ay parang paglunok ng mga bubog. Masakit, matalim, at tila gustong punitin ang kanyang dibdib. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, hindi ang nagagandahang chandelier ng Forbes Park ang bumumad sa kanya. Sa halip isang madilim na kisameng gawa sa luma at tagpitagbingero ang kanyang nakita. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Diego ay napalitan ng halimuyak ng kumukulong lugaw at ang maasim na amoy ng estero sa labas. Sinubukan niyang itayo ang kanyang katawan, ngunit isang matinding kirot sa kanyang sinapupunan ang nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Ang anak ko! Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig tuyot at puno ng pangamba. Agad niyang hinawakan ang kanyang tiyan, naghahanap ng anumang senyalas ng buhay sa loob nito. Huwag kang malikot, iha.
Ligtas ang bata, pero kailangan mong magpahinga. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanyang higaan. Ang kanyang balat ay parang balat ng prutas na nabilad sa araw, kulubot at sunog. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihang matagal nang hindi nakikita ni Frida sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bitbit niya ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalos sa malamig na hangin ng madaling araw. "Nasaan ako? Sino po kayo?" tanong ni Frida habang pilit na inaalala ang mga pangyayari kagabi. Ang ulan ang pagtulak ni Diego, ang malamig na semento at ang pagkawala ng kanyang malay sa gitna ng kalsada. "Nasa tondo ka sa muntikong dampa." "Ako si Mang Berting, pero tawagin mo na lang ako Lolo Bert," sagot ng matanda habang iniaabot ang kutsara sa kanya. "Nakita ka ng mga kargador sa labas ng Forbes Park? Akala nila ay wala ka ng buhay, pero nakita ko ang paggalaw ng iyong kamay. Hindi kita kayang iwan dang iha. Ang mga Valderrama, kilala ko sila. Alam ko kung paano sila magtapon ng mga taong wala na silang pakinabang." Natigilan si Frida. "Kilala niyo ang mga Valderrama?" Tumango si Lolo Bert. Ang kanyang mga mata ay tila bumalik sa nakaraan. 10 taon akong nagsilbi bilang hardinero sa mansion na yon. Akala ko ay pamilya na ang turing nila sa akin. Pero nang magkasakit ako at hindi na makahawak ng gunting, pinalayas nila ako na parang aso may kudis. Walang separation pay, walang kahit anong pasasalamat. Ang tanging bitbit ko ay ang galit at ang katotohanang ang mga taong nakatira sa ginto ay may pusong gawa sa bato. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frida. "Magkatulad pala tayo, Lolo Bert? Akala ko rin ay bahagi ako ng pamilyang iyon. Binigay ko ang lahat pero sa huli, isa lang pala akong kasangkapan na madaling palitan." Sa gitna ng katahimikan ng silid dahan-dahang, hinaplos ni Frida ang kanyang tiyan. Ramdam niya ang mahinang tibok ng puso ng kanyang sanggol, isang himala sa gitna ng trahedya. "Salamat po sa pagligtas sa amin, pero wala akong maibabayad sa inyo. Kinuha nila ang lahat. Wala akong kahit isang kusing." Umiling si Lolo Bert at tumingin sa isang sulok ng silid kung saan may nakapatong na isang lumang kahoy na baul. Ang baul ay may kupas na ukit ng isang pamilyar na sagisag, ang crest ng mga Valderrama. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Frida. Sapat na sa akin na makitang muling bumabangon ang isang taong biktima ng kanilang kalupitan. Pero may dapat kang malaman." Dahan-dahang tumayo ang matanda at lumapit sa baul. Ang bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat ng isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. "Noong pinalayas nila ako, may isang bagay akong nailigtas mula sa silid ng yumaong Don Valderrama. Isang bagay na hindi nila alam na nawawala, pero ito ang maaaring maging susi sa iyong pagbangon." Binuksan ni Lolo Bert ang baul. Ang tunog ng pagpihit ng lumang bisagra ay tila isang babala sa katahimikan. Mula sa loob inilabas niya ang isang makapal na sobre na kulay, dilaw na sa kalumaan. "Ano po yan?" tanong ni Frida. Ang kanyang kuryosidad ay unti-unting nang inhibabaw sa kanyang panghihina. "Ang katotohanang kayang sumira sa buong angka ng Valderrama," seryosong sagot ni Lolo Bert habang nakatitig sa sobre. "At ikaw, Frida? Ikaw ang kaisa-isang tao na mapagkakatiwalaan ko nito." Sa labas ang ingay ng tondo ay nagsisimulang gumising ang hiyaw ng mga tindera, ang tilaok ng manok at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa putikan. Ngunit sa loob ng maliit na dampa ni Lolo Bert, tila may isang bagong bagyo ang nabubuo. Isang bagyong hindi sisira, kundi maglilinis sa lahat ng kasalanan ng nakaraan. Napatingin si Frida sa labas ng bintana sa malayo kung nasaan ang mga matatayog na gusali ng Makati at ang marangyang Forbes Park. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng luha ay unti-unting nagkaroon ng isang matalim at malamig na ningning. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lamang ang tunay na gabi ng pagtutuos. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga butas ng yero ay tila mga daliri ng apoy na gumigising sa nagagalos na balat ni Frida. Masangsang ang amoy ng kanal na humahalo sa usok ng sinisindihang uling sa labas, isang malupit na paalala na wala na siya sa silid niyang di-aircon at mabango ang mga kurtina. Ngunit sa gitna ng hirap,
May isang bagay na nagpapanatili sa kanyang katatagan ang bawat marahang sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahan lang, iha. Huwag mong biglain ang iyong katawan, paalala ni Lolo Bert habang nagwawalis ng bakuran. Ang matanda ay tila isang anino ng nakaraan tahimik ngunit puno ng karunungan. Lumapit si Frida sa mesa kung nasaan ang dilaw na sobreng ibinigay sa kanya kagabi. Hinawakan niya ang papel at sa bawat paghaplos niya rito, nararamdaman niya ang bigat na mga lihim na nakapaloob sa loob. Hindi pa niya ito binubuksan ng buo. Natatakot siya. Natatakot siya na kapag nalaman niya ang katotohanan, wala nang balikan ang landas na kanyang tatahakin. Lolo Bert, bakit niya ito itinatago ng ganito katagal? Bakit ngayon niyo lang ito ilalabas? Tanong ni Frida, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ukit ng Valderrama crest sa lumang baul. Tumigil ang matanda sa pagwawalis at tumingin sa malayo. Dahil ang katotohanan ay parang apoy, Frida. Kung hindi ka handa, ikaw ang unang masusunog. Pero nakita ko ang apoy sa iyong mga mata kagabi. Hindi ka na ang mahinang manugang ni Doña Consuelo. Ikaw ay isang ina na andang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Upang makatulong sa gastusin, nagpilit si Frida na lumabas at maglakad-lakad sa palengke ng Tondo. Bit-bit ang ilang barya na ibinigay ni Lolo Bert. Pilit niyang itinago ang kanyang mukha gamit ang isang lumang panyo. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pananakit ng kanyang balakang, ngunit kailangan niyang maging malakas. Habang nakatayo sa tapat ng isang maliit na sari-sari store, napatigil ang kanyang mundo. Ang lumang telebisyon na nakapatong sa isang mataas na estante ay naglalabas ng isang balita na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Lumitaw ang mukha ni Diego, ang kanyang asawa, na nakasuot ng itim na suit. Kunyari ay malungkot at namumugto ang mga mata. Nananawagan po kami sa sinumang nakakakita sa aking asawa na si Frida, sabi ni Diego sa harap ng mga kamera. Siya ay kasalukuyang dumaranas ng matinding mental breakdown at dinala ang malaking halaga mula sa pondo ng aming foundation. Frida, kung nasaan ka man, umuwi ka na. Nag-aalala ang pamilya. Mapapatawad ka namin, basta ibalik mo lang ang ninakaw mo. Ang bawat salita ni Diego ay parang lason na unt-unting pumapatay sa natitirang pag-ibig sa puso ni Frida. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito, matapos siyang itulak sa hagdan at itapon sa ulan. Nayon ay ipinapalabas pa nito na siya ay isang magnanakaw at baliw. Sinungaling! Bulong ni Frida, ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Isang maliit na bata ang lumapit sa kanya. Marusing ang mukha at may hawak na isang pirasong lata ng gatas. Tumingala ang bata sa kanya. Ang mga mata ay puno ng inosenteng kuryosidad. Ate, bakit ka po umiiyak? Gusto mo po ng tubig? Inabot ng bata ang kanyang maliit na baso ng tubig. Isang simpleng kilos ng kabutihan sa gitna ng isang malupit na mundo. Dito naramdaman ni Frida ang isang golden moment, isang sandali ng pag-iging tao sa kabila ng lahat ng dumi at hirap. Hinaplos niya ang buhok ng bata at kinuha ang tubig. Salamat, nak. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Ngunit ang katahimikang iyon ay agad na bumasag nang mapansin ni Frida ang isang itim na SUV na dahan-dahang dumadaan sa makipot na kalsada ng Tondo. Ang mga bintana nito ay madilim, ngunit ramdam ni Frida ang mga matang nagmamasid sa kanya. Hindi basta-bastang sasakyan yon. Yon ay sasakyang pagmamay-ari ng mga Valderrama. Mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa dampa ni Lolo Bert. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa kaba. Alam ba nila kung nasaan siya? Sinusundan ba nila siya? Nang makabalik siya, hiningal na napasandal si Frida sa pinto. Lolo Bert, kailangan nating kumilos. Hindi nila ako titigilan hanggat hindi ako nawawala ng tuluyan. Kinuha ni Frida ang dilaw na sobre at sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan niyang binuksan ang selyo nito. Sa loob bumagsak ang isang pirasong dokumento na nagpabagsak sa kanyang balikat sa gulat. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa lupain. Ito ay isang birth certificate ng isang lalaki na may pangalang Mateo del Rosario at sa ilalim ng pangalan ng ama
Nakasulat sa malalaking titik ang pangalan ng yumaong Don Valderrama, ang biyenan ni Frida. Hindi si Diego ang tunay na tagapagmana. Bulong ni Frida, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. May kapatid siya, at ang kapatid na yon ang tunay na may-ari ng lahat ng kayamanan ng mga Valderrama. Biglang may kumatok ng malakas sa pintuan ni Lolo Bert. Isang marahas na katok na, tila gustong wasakin ang kahoy na harang sa pagitan nila at ng panganib. Frida, alam naming nandyan ka. Lumabas ka na bago pa namin sunugin ang bahay na ito. Ang boses na iyon ang boses ng tauhan ni Diego. Ang bawat kalabog sa pintuan ay tila isang palakol na tumatama sa dibdib ni Frida. Ang bawat sigaw mula sa labas ay puno ng banta, isang marahas na paalala na hindi siya ligtas kahit sa pinakamaliit na sulok ng mundong ito. Napakapit si Frida sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa suot na lumang duster, habang ang kanyang puso ay naghahabulan sa takot. Iha, lumabas ka na sa likod. May maliit na daanan sa pagitan ng mga pader. Diretsuhin mo yon hanggang sa makarating ka sa kabilang kanto. Bulong ni Lolo Bert, ang kanyang tinig ay mahinahon, muwit may halong puring-puri na katatagan. Hinawakan niya ang balikat ni Frida at binigyan ito ng isang mabilis na pisil. Huwag kang lilingon. Hanapin mo si Mateo. Siya lang ang tanging pag-asa mo. Paano kayo, Lolo Bert? Nanginginig na tanong ni Frida. Huwag mo akong alalahanin. Matanda na ako. Wala na silang mapapala sa akin. Sagot ng matanda habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang tungkod. Sige na, Frida. Para sa anak mo. Sa gitna ng tensyon, mabilis na lumabas si Frida sa maliit na bintana sa likod ng dampa. Ang makipot na eskinita ay amoy basura at maputik, ngunit ito ang kanyang naging kanlungan. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga naglalakihang pader, ng mga barong-barong naririnig niya ang ingay ng mga kapitbahay sa tondo. Isang grupo ng mga kababaihan, ang mga tinatawag na marites ng lugar, ang sadyang humarang sa daraanan ng mga tauhan ni Diego. Hoy, anong kaguluhan ito? Bakit kayo nanggugulo rito sa lugar namin? Sigaw ng isang aling may hawak na sandok, habang ang kanyang mga kasama ay sadyang naglagay ng mga silya at labada sa gitna ng daan upang harangan ang mga lalaking nakasuit. Ang simpleng kabutihang ito mula sa mga taong hindi man lang kilala ni Frida ay naging daan upang makatakas siya ng tuluyan. Isang gintong sandali sa gitna ng karimlan ang pagtutulungan ng mga dukha laban sa mga mapang-api. Pagkalipas ng ilang oras na pagtatago at pagsakay sa iba't ibang jeepney, narating ni Frida ang isang lumang gusali sa gitna ng Maynila. Ang pintura nito ay nagbabakbak na at ang hagdanan ay maingay sa bawat hakbang. Ngunit sa pintuan ng isang maliit na opisina sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang pangalang matagal na niyang hinahanap. Ati Mateo del Rosario, Public Attorney's Office. Huminga ng malalim si Frida bago dahan-dahang pinihit ang seradura. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang tambak na mga folder at ang amoy ng lumang papel at kape. Sa likod ng isang mesa, nakaupo ang isang lalaking nasa edad 30. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, ang kanyang salamin ay nakapatong sa dulo ng kanyang ilong, at ang kanyang mga mata ay tila nagdadala ng bigat ng lahat ng kasong kanyang hinahawakan. Nang tumingala ang lalaki, tila huminto ang tibok ng puso ni Frida. Ang mga mata ni Mateo ay pamilyar ito. Ang mga mata ng yumaong Don Valderrama. Isang malamig at matalinong tingin na tila kayang basahin ang iyong buong pagkatao sa isang sulyap lamang. May appointment ka ba, Maa? Malapit na kaming magsara? Sabi ni Mateo sa isang malalim at baritono na boses. Taglish ang kanyang pananalita. Isang senyales ng pagiging edukado, ngunit nananatiling malapit sa masa. Hindi nakapagsalita agad si Frida. Tumingin siya sa kanyang sarili, marusing basa ng pawis at halatang galing sa hirap. Ngunit nang maisip niya ang kanyang anak at ang kalupitan ni Diego, kinuha niya ang dilaw na sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa ni Mateo. Hindi ko kailangan ng appointment, attorney. Dahil ang dala ko ay ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa'yo. Sabi ni Frida, ang kanyang boses ay unt-unting bumabalik sa dating lakas. Kumunot ang no ni Mateo. Dahan-dahan niyang kinuha ang dokumento at binasa ito.
Habang tumatagal ang pananahimik sa loob ng opisina, ang mukha ng abogado ay unti-unting nagbago. Mula sa pagiging pagod ito, ay naging blangko at tila tumigas na parang bato. Saan mo nakuha ito? Tanong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay naging mababa at puno ng babala. Sino ka ba talaga? Ako si Frida Valderrama, ang asawa ng lalaking pilit na kumukuha ng lahat ng para sa iyo. Sagot ni Frida habang diretso ang tingin sa mga mata ng lalaki. Tumayo si Mateo at lumapit sa bintana, nakatingin sa labas kung nasaan ang mga ilaw ng syudad. Alam mo ba kung anong ginagawa mo, Frida? Ang papel na ito, hindi lang ito basta dokumento. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa ating dalawa kapag nalaman ng mga Valderrama na hawak natin ito. Lalakad sana si Mateo patungo sa kanya. Ngunit biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng opisina. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa buwan na pumapasok sa bintana. Sa labas ng pinto, narinig nila ang mahihinang yabag na mga paa. Hindi ito yabag ng mga kliyente. Ito ay yabag ng mga taong marunong pumatay ng tahimik. "They're here," bulong ni Mateo. Hinawakan niya ang kamay ni Frida, isang mahigpit at protektadong hawak na nagpadama kay Frida ng isang kakaibang init sa gitna ng lamig. "Huwag kang bibitiw sa akin, Frida. Kung gusto mong mabuhay, gawin mo ang lahat ng sasabihin ko." Sa gitna ng kadiliman ng maliit na opisina, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Frida na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang amoy ng alikabok at lumang tinta ay tila mas lalong naging matapang habang ang bawat segundo ng katahimikan ay nagiging pasakit sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang init ng palad ni Mateo na nakatakip sa kanyang bibig, isang protektadong kilos upang masigurong walang anumang tunog na makakalabas mula sa kanya. "Huwag kang hihinga ng malakas," bulong ni Mateo, ang kanyang labi ay halos dumikit na sa tainga ni Frida. Ang boses nito ay parang isang kalmadong agos ng tubig sa gitna ng naggangalit na bagyo. Dinala siya ni Mateo sa likod ng isang malaking estante na puno ng mga mahakapal na libro ng batas. Sa maliit na puwang na yon, ang kanilang mga katawan ay magkadikit sapat na upang maramdaman ni Frida ang bawat paggalaw ng dibdib ng abogado. Ang takot na kanina ay halos lumumpo sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng seguridad na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Diego. Ang pintuan ng opisina ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay tila isang babala ng kamatayan. Pumasok ang liwanag mula sa flashlight, naglalakad-lakad sa sahig na parang isang gutom na hayop na naghahanap ng biktima. Nakita ni Frida ang anino ng dalawang lalaking pumasok, ang kanilang mga yabag ay mabibigat at puno ng layuning pumatay. "Wala rito, boss. Pero mainit pa ang tasa ng kape," sabi ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay paos at nakakainig ng laman. "Hanapin niyo. Hindi pwedeng makalayo ang babaeng yon." "Alam ni Doña Consuelo na nandito siya?" sagot ng isa pa. Sa gitna ng matinding takot, naramdaman ni Frida ang isang biglaang pagsipa mula sa kanyang sinapupunan. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Mateo, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng suot nitong barong. Pinikit niya ang kanyang mga mata, isang tahimik na dalang, inang namutawi sa kanyang isipan, "Wag na yan, anak, wag na yon." Tumingin si Mateo sa kanya, ang mga mata nito sa ilalim ng anino ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Sa sandaling yon, nagkaroon sila ng isang golden moment, isang tahimik na pag-uunawaan sa gitna ng panganib. Kinuha ni Mateo ang kanyang sariling jacket at maingat na ipinatong ito sa balikat ni Frida, tila sinasabi na hinding-hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa babae at sa sanggol na dinadala nito. Matapos ang ilang minutong tila habang buhay, lumabas ang mga lalaki nang hindi sila mahanap. Ngunit alam ni Mateo na hindi pa tapos ang panganib. "Kailangan nating lumipat. Hindi na ligtas dito," bulong ni Mateo nang masiguro niyang wala na ang mga tauhan ni Diego. Dinala ni Mateo si Frida sa isang maliit na apartment sa tapat. Lamang ng gusali, isang lugar na ginagamit niya para sa mga kliyente yung kailangang itago mula sa banta ng bawlok. Habang inaayusan ni Mateo ang higaan para kay Frida,
Nanatiling tahimik ang babae, nakatingin lamang sa bintana kung nasaan ang mga ilaw ng Maynila. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Frida ang kanyang, tinig ay puno ng pagduda. Hindi mo pa ako lubos na kilala. Maari kang mamatay dahil sa akin. Huminto si Mateo sa kanyang ginagawa at tumingin kay Frida. Dahil ang katotohanang dala mo ay hindi lang para sa iyo, Frida. Para rin ito sa tatay ko. Ang tatay ko na sinira ng mga Valderrama dahil lamang sa isang pirasong papel na hawak mo ngayon. Utang ko sa kanya, ang hustisyang ito. Ngunit sa kabila ng mga salitang ito, may isang bagay na nakapukaw sa atensyon ni Frida. Nang iwan siya ni Mateo para kumuha ng tubig sa kusina, naiwan ang cellphone nito sa ibabaw ng mesa. Biglang umilaw ang screen nito. Nagpapakita ng isang bagong mensahe mula sa isang numerong walang pangalan. Done with the distraction, she's with me now, waiting for further instructions. Nanlamig ang buong katawan ni Frida. Ang mga salitang nabasa niya ay tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang bagong nahanap na pag-asa. Tumingin siya sa kusina kung nasaan si Mateo. Ang anino nito ay mahaba at tila nakakatakot sa ilalim ng malamig na liwanag ng apartment. Sino ang kausap ni Mateo? Siya ba ay tunay na tagapagligtas o isa lamang mas matalinong bitag? Na inihanda ni Doña Consuelo upang tuluyan siyang malubog. Ang tiwala ay parang isang kristal na baso. Kapag nabitawan at nagkabitak-bitak, kahit anong pandikit ang gamitin mo, hinding-hindi na ito muling kikinang gaya ng dati. Ito ang tanging nasa isip ni Frida habang pinapanood niya ang anino ni Mateo sa kusina. Ang bawat kilos ng abogado, ang pag-abot sa baso, ang pagbuhos ng mainit na tubig ay tila isang dula na puno ng kasinungalingan sa paningin ni Frida. Sino ang kausap nito? Bakit sinabi niyang she's with me now? Ang bawat tibok ng puso ni Frida ay punong-puno ng pag-aalinlangan at ang kanyang sinapupunan ay tila kumukutitap sa kaba. Damang-dama ang tensyon ng kanyang ina. Uminom ka muna, Frida. Kailangan mong kumalma para sa baby. Sabi ni Mateo, pagbalik niya inilapag ang isang tasa ng gatas sa mesa. Ang kanyang tinig ay malambot, punong-puno ng pagkalinga, na kanina lamang ay pinaniniwalaan ni Frida. Ngunit na yon ay tila lason na binalutan ng asukal. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa labas ng bintana, kung nasaan ang mga nagkikislapang ilaw ng mga gusali sa Makati. Mateo, do you believe in karma? Naniniwala ka ba na ang bawat masamang gawa ay may katumbas na kabayaran? Natigilan si Mateo, ang kanyang kamay ay nanatili sa hawakan ng silya. I believe in justice, Frida. Karma is for those who wait for the universe to act. Justice is for those who take action. Kinabukasan, sa halip na manatili sa apartment, nagpilit si Frida na bumalik sa tondo. Ramdam niya na mas ligtas siya sa gitna ng mga taong walang itinatago kaysa sa isang silid na puno ng mga lihim. Sa tulong ni Mateo, bumalik sila sa dampa ni Lolo Bert, ngunit sa pagdating nila, isang kaguluhan ang bumungad sa kanila. Isang vlogger na kilalang bayaran ng mga Valderrama ang nandoon may hawak na camera at pilit na kinakausap ang mga kapitbahay. Nandito po tayo sa tondo para hanapin ang takas na asawa ni Mr. Diego Valderrama. Balita po namin ay nagnanakaw ito ng pagkain at nagtatago sa mga eskinita. Isang kahihiyan po para sa mga babae. Naramdaman ni Frida ang pag-akyat ng dugo sa kanyang muha. Ang bawat salita ng vlogger ay parang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang danggal. Akma siyang lalabas para harapin ito, ngunit pinigilan siya ni Mateo. Gayanpan, bago pa makakilos si Mateo, isang pamilyar na boses ang narinig nila. Oy, ikaw na may hawak ng kamera, ang dumi-dumi ng bibig mo, mas mabaho pa sa estero? Sigaw ni Aling Marites, ang tindera ng tuyo na nakilala ni Frida noon. Kasunod dito, lumabas ang iba pang mga kababaihan ng tondo, may hawak na mga walis tingting at mga timba ng pinaghugasan ng labada. Hindi magnanakakaw si Frida, siya ang nagbigay sa amin ng gamot nung nakaraang buwan, kahit hindi namin siya kakilala. Kayo ang mga magnanakaw, ninanakaw niyo ang katahimikan ng lugar namin. Dagdag pa ng isa pang nanay. Isang golden moment ang nasaksihan ni Frida mula sa bintana.
Ang mga taong madalas ay kinukutya ng lipunan, ang mga mahihirap, ang mga marites, ay naging isang matibay na pader na pumoprotekta sa kanya. Ang pagtutulungan nilang harangan ang vlogger at palayasin ito sa pamamagitan ng pagsasaboy ng tubig kana ay nagbigay ng isang kakaibang init sa puso ni Frida. Sa gitna ng dumi, natagpuan niya ang pinakamalinis na uri ng katapatan. Nang humupa ang gulo, lumabas si Frida at hinarap ang mga tao. Sa halip na itago ang kanyang mukha, itinaas niya ang kanyang no. Kinuha niya ang cellphone ng isa sa mga batang nandoon na kasalukuyang nagla-livestream din. Para sa pamilya Valderrama na nanonood ngayon. Simula ni Frida, ang kanyang boses ay hindi nanging inig malinaw at puno ng otoridad na hindi nila kailanman nagapi. Hindi ako nagtatago dahil sa takot. Nagtatago ako dahil inihahanda ko ang inyong pagbagsak. Diego Doña Consuelo, ang bawat kasinungalingang binitawan nyo ay magiging lubid na bibigti sa inyong sariling danggal. See you in court. Ang video ay mabilis na kumalat. Sa loob lamang ng ilang minuto, naging viral ito sa buong Pilipinas. Ang injustice engine ay nagsimulang gumana, ngunit sa pagkakataong ito, pabor na ito kay Frida. Ang awa ng publiko ay unti-unting napapalitan ng paghanga sa kanyang tapang. Ngunit sa gitna ng tagumpay na yon, napansin ni Frida si Mateo na nakatayo sa isang sulok seryosong nakatingin sa kanyang cellphone. Ang kanyang muka ay blangko, walang bakas ng saya sa viral na video ni Frida. Maya-maya, tumunog muli ang cellphone ni Mateo. Sa pagkakataong ito, hindi lang mensahe ang dumating. Isang tawag ito. At bago pa makalayo si Mateo, narinig ni Frida ang boses sa kabilang linya, sa katahimikan ng paligid. Good job, Mateo! Nakuha mo ang loob niya. Ngayon, dalhin mo na siya sa lumang bodega sa pier. Doon natin tatapusin ang lahat. Ang boses na yon? Yun ang boses ni Doña Consuelo. Nanigas si Frida sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging yelo. Tumingin si Mateo sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ni Frida ang isang matalim na ningning sa mga mata ng abogado. Isang ningning na hindi niya mabasa kung ito ba ay pag-ibig o ang pinal na pagtataksil. Ready ka na ba, Frida? Tanong ni Mateo habang dahan-dahang itinatago ang kanyang cellphone sa bulsa. Kailangan na nating umalis. May susunduin tayong mahalagang tao. Ang kaisa-isang tanong na naiwan sa isipan ni Frida sasama. Ba siya sa taong maairing pumatay sa kanya? O tatakbo siya muli sa mundong wala na siyang matataguan? Ang bawat ikot ng gulong ng sasakyan ni Mateo ay tila pagpiga sa puso ni Frida. Sa loob ng maliit na kotse, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Hindi makatingin si Frida sa lalaking nasa tabi niya. Ang bawat sulyap sa profile ng mukha ni Mateo ang matikas na panga. Ang matalinong mga mata ay tila isang paalala ng kanyang kamangmangan. Paano siya nagtiwala muli? Paano niya hinayaan ang kanyang sarili na mahulog sa bitag ng isang lalaking may dugong Valderrama rin? Bakit ka tahimik, Frida? May masakit ba sa iyo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, walang bakas ng kaba o pag-aalilangan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Frida. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag kung nasaan ang dilaw na sobre. Wala nang masasakit pa sa katotohanang ang taong akala ko ay sasagip sa akin, ay siya rin palang maglulubog sa akin sa putikan. Napatigil si Mateo sa pagmamaneho sa gitna ng isang madilim at bakanting lote malapit sa pier ng Maynila. Pinatay niya ang makina at ang katahimikan ay binalot sila na tila isang kumot na gawa sa yelo. Lumingon siya kay Frida, ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Narinig mo ang tawag, hindi ba? Diretsong tanong ni Mateo. Hindi siya nagmamaang-maangan. Hindi siya nagpaliwanag ng mabulaklak. Narinig ko ang lahat, Mateo. Good job, Mateo. Dalhin mo na siya rito. Doon natin tatapusin ang lahat. Yun ba ang plano niyo ni Doña Consuelo? Ibibigay mo ako sa kanila kapalit ng ano? Ng mana mo? Ng posisyon mo sa pamilya? Ang boses ni Frida ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na galit.
Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang biglang kinuha ni Frida ang kamay ni Mateo at ipinatong ito sa kanyang malaking tiyan. Nararamdaman mo ba ito, Mateo? Ang batang ito wala siyang kasalanan. Kung papatayin niyo ako, siguraduhin mong hindi siya mabubuhay para sumbatan ka sa impyerno. Natigilan si Mateo. Ramdam niya ang bawat sipa ng sanggol sa kanyang palad, isang marahas at buhay na paalala ng bawat sakripisyo ni Frida. Nakita ni Frida ang paglambot ng mga mata ni Mateo, ang pagguho ng pader na pilit nitong itinatayo. Frida, makinig ka sa akin. May mga bagay na kailangang gawin para mapatunayan ang katotohanan. Ang pagpunta natin dito, ito ang tanging paraan para mahuli sila sa sarili nilang bitag. Bulong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Ang tawag na iyon ay bahagi ng plano. Kailangan nilang maniwala na nakuha na nila ako. Kailangan nilang maniwala na kontrolado nila ang sitwasyon. And why should I trust you? Hamon ni Frida. Lahat kayong mga Valderrama iisa lang ang kulay ng dugo nyo. Mapang-api. Sinungaling. Dahil hindi ako Valderrama sa puso, Frida. Ako ay anak ng isang babaeng namatay sa hirap dahil sa kasakiman ng pamilyang yon. Ang galit mo doble ang bigat niyan sa akin, sagot ni Mateo. Inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang upuan ang isang maliit na recording device. Lahat ng mangyayari sa loob ng bodegang, yun maririnig ng buong mundo. Hindi tayo papasok doon para sumuko. Papasok tayo doon para maningil. Bago pa makasagot si Frida, biglang bumukas ang pintuan ng sasakyan mula sa labas. Isang malakas na puwersa ang humila kay Frida palabas. 3 lalaking nakasuot ng itim at may hawak na baril ang bumungad sa kanila. Ang amoy ng dagat at kalawang ay humalo sa amoy ng panganib. Ate Del Rosario, salamat sa paghatid. Kami na ang bahala rito. Sabi ng isang lalaking may pilat sa muka. Makaalis ka na, at huwag kang lilingon. Tumingin si Mateo kay Frida, isang tingin na puno ng hindi masabing pangako. Ngunit bago pa man makakilos ang abogado, isang baril ang itinutok sa kanyang sentido. Sabi ko makaalis ka na, o gusto mong dito ka na rin ilibing kasama ng babaeng ito? Nagsimulang kaladkarin ng mga lalaki si Frida, patungo sa isang lumang bodega na may kalawanging pinto. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Frida ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Lunit ang kanyang isip ay nananatiling gising. Nang lumingon siya sa huling pagkakataon, nakita niyang nakatayo si Mateo sa tabi ng kanyang sasakyan. Hindi gumagalaw, habang ang mga lalaki ay tinatalan siya ng piring sa mata. Pagpasok nila sa loob ng bodega, ang malamig na liwanag ng isang bumbilya ang bumungad sa kanya. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, nakaupo sa isang silyang parang trono si Doña Consuelo. Sa tabi nito ay si Diego, na may hawak na baso ng alak at may nakakalokong ngiti sa mga labi. Welcome home, Frida, sabi ni Doña Consuelo. Ang boses nito ay puno ng kamandag. Sabi ko naman sa'yo, walang nakakatakas sa mga Valderrama. Ngunit hindi ang banta ni Doña Consuelo ang nagpatigil sa paghinga ni Frida, kundi ang nakita niyang nakatali sa isang sulok ng bodega duguan, sugatan at halos wala ng malay. Iyon ay si Lolo Bert. Ngayon, Frida, ibigay mo sa amin ang sobre o panuurin mong mamatay ang kaisa-isang taong nagligtas sa iyo. Banta ni Diego habang inilalabas ang isang matalim na kutsilyo. Ibigay mo sa akin ang sobre niyan, Frida, o sisiguraduhin kong hindi na aabutan ng bukang liwayway ang matandang ito. Ang boses ni Diego ay wala kasing lamig, tila ba ang buhay ng taong nagsilbi sa kanila ng ilang dekada ay kasing walang halaga ng isang upos ng sigare, yun na tinatapak-tapakan sa kalsada. Hawak ni Diego ang isang matalim na patalim, ang kislap nito sa ilalim ng malamig na ilaw ng bodega ay tila nanunokso sa naghihingalong hininga ni Lolo Bert. Si Frida ay napasandal sa malamig at kinakalawang na pader. Ang bawat pag-ina niya ay isang pakikipagbuno sa takot. Tumingin siya kay Lolo Bert, ang matandang nagbukas ng pinto para sa kanya noong buong mundo ay nakasara. Ang mukha nito ay puno ng pasa. Ang puting buhok ay nabahira ng dugo, ngunit ang mga mata nito ay nananatiling mahinahon. Sa kabila ng hirap,
Umiling ang matanda, isang tahimik na pautos, na huwag ibigay ang huling alas na hawak nila. Huwag kang magmalinis, Frida. Sabat ni Doña Consuelo, habang marahang iniikot ang kanyang mamahaling singsing sa daliri. Ginagawa namin ito para sa proteksyon ng pamilya. Isang pagkakamali lamang ang lahat na ito. Ang Mateo na yun ay isang anino lamang ng nakaraan na dapat nang ibaon sa limot. Kung mahal mo ang anak mo, kung gusto mong mabuhay ng payapa, akin na ang papel na yan. Isang golden moment ang namagitan sa gitna ng karahasan na magtama ang paningin ni na Frida at Lolo Bert. Sa gitna ng sakit, nagawa pang umiti ng matanda, isang ngiting tila nagsasabing, "Laban, anak." Ang ugnayan nila ay hindi nabuo sa dugo, kundi sa parehong sugat na idinulot ng mga taong nasa harap nila ngayon. Ramdam ni Frida ang mabilis na tibok ng kanyang puso, tila ba gusto nitong tumakas sa kanyang dibdib sa tindi ng pot. Proteksyon ng pamilya. Maingat na tumayo ng tuwid si Frida, kahit nanging inig ang kanyang mga tuhod. Ang pamilyang tinutukoy niyo ay isang malaking kasinungalingan. Pinagtaksilan niyo ang sarili niyo bago niyo pa ako pagtaksilan. Doña Consuelo, alam mo ang totoo. Alam mo na ang lahat ng yaman niyo ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa pagnanakaw ng karapatan. Masyado kang madaldal, sigaw ni Diego. Akman itong lalapitan si Frida nang biglang tumulog ang isang malakas na alarm sa labas ng bodega. Ang tunog ay hindi hihinto, tila isang babala na may paparating na hindi nila inaasahan. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Diego. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa muka ng kanyang asawa, ngunit si Doña Consuelo ay nanatiling matigas. Walang aalis. Tapusin niyo na ang dapat tapusin. Dahan-dahang kinuha ni Frida ang dilaw na sobre mula sa kanyang bag. Itinaas niya ito, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Gusto niyo ba ito? Sige, kunin niyo. Pero bago niyo makuha ito, dapat niyo munang malaman na ang buong pag-uusap na ito, ang bawat banta nyo, ang bawat pag-amin nyo, ay kasalukuyang naririnig ng libu-libong tao sa internet. Inilabas ni Frida ang kanyang cellphone na nakatago sa loob ng sobre. Naka-livestream ito at ang bilang ng mga nanonood ay patuloy na tumataas. Ang injustice engine na ginamit ni Diego laban sa kanya noon ay siya na ngayong sandata ni Frida. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pintuan ang narinig. Ang mga bakal na trangka ay nayanig at bumigay. Pumasok ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan at sa gitna ng usok at alikabok, lumitaw ang anino ng isang lalaki. Hindi yon si Mateo. Iyon ay si Soraya, ang babaeng kasabwat ni na Diego noon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay puno ng takot at siya ay tinutulak ng isang pangkat ng mga pulis. At sa likuran nila, dahan-dahang naglakad si Mateo, may hawak na isang itim na folder at ang kanyang salamin ay may bahid ng dugo. "It's over, mother," sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang hatol na galing sa langit. Hindi lang si Frida ang biktima rito, pati ang katarungang matagal nyo nang nilalaro. Napatingin si Frida kay Mateo. Ang pagdududa niya kanina ay tila natunaw. Ngunit bago siya makalapit, mabilis na hinablot ni Diego si Frida at itinutok ang patalim sa kanyang leeg. "Huwag kayo lalapit, papatayin ko siya. Papatayin ko silang dalawa." Sigaw ni Diego, ang kanyang mga mata ay tila sa isang taong nawawala na sa katinuan. Ang bawat hininga sa loob ng bodega ay tila huminto. Ang lamig ng bakal sa leeg ni Frida ay nagpapaalala sa kanya na ang kamatayan ay isang pulgada na lamang ang layo. Tumingin siya kay Mateo at sa mga mata ng abogado, nakita niya ang isang matinding takot na hindi nito maikubli. Mabubuhay pa ba sila para makita ang hustisya o ang gabing ito ang magiging huling pahina ng kanilang kwento? Mamili ka, Mateo, ang katarungan para sa tatay mo o ang huling hininga ng babaeng ito. Ang sigaw ni Diego ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng madilim na bodega, puno ng desperasyon at baliw na galit. Mas lalong idiniin ni Diego ang patalim sa maputing leeg ni Frida Sapat na para gumuhit ang isang manipis na linyang pula. Ang bawat patak ng dugo ni Frida na dumadaloy sa malamig na bakal ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanilang lahat. Napatigil ang lahat.
Ang mga pulis ay nanatiling nakatutok ang mga baril, ngunit walang nangangahas na kumilos. Si Mateo ay nakatayo sa gitna ng liwanag at dilim ang kanyang mukha ay parang estatwa sa tindi ng pilit na pagpapakalma sa sarili. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na barong, kitang-kita ang pang-ininig ng kanyang mga kamao. Diego, look at yourself. You're not a killer. You're just a coward hiding behind a knife, Sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng awtoridad, sinusubukang pasukin ang natitirang katinuan ng kanyang kapatid sa ama. Bitawan mo siya! If you let her go now, maybe the court will have mercy on you. Pero kapag sinaktan mo siya, sisiguraduhin kong sa impyerno ang tuloy mo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Diego. Mercy. After what she did, sinira niya ang reputasyon ko. Everything I worked for, nawala dahil sa ambisyon ng babaeng ito. I loved you, Frida. Binigay ko sa iyo ang lahat, pero anong ginawa mo? Pinagpalit mo ako sa lalaking ito. Sa kabila ng talim ng kutsil, yung sa kanyang leeg hindi pumikit si Frida. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Diego, ang mga matang dati niyang hinangaan. Ngunit gayon ay puno na ng lason. Dito naramdaman ni Frida ang isang matinding golden moment ng paglaya. Hindi na siya natatakot. Ang takot niya ay natunaw na kasabay ng kanyang mga luha nung gabing itinapon siya sa ulan. Hindi kita pinagkanulo, Diego. Ikaw ang pumatay sa pag-ibig ko. Nung gabing itinulak mo ako sa hagdan. Mahinahong sabi ni Frida, ang kanyang boses ay kasing tatag ng bakal. You didn't love me. You loved the idea of a wife you could control. Na yung hindi mo na ako hawak, mas gusto mo na ako makitang patay ka sa malaya? That's not love. That's sickness. Tumahimik ka, sigaw ni Diego, mas lalong naging mabuhay ang kanyang hawak. Sa isang saglit ng pagkakataon nang mapansin ni Mateo ang bahagyang pagluwag ng kapit ni Diego, dahil sa emosyon, sumigaw siya ng isang hudyat sa mga pulis. Ngunit bago pa makakilos ang sinuman si Lolo Bert na kanina pa tila walang malay sa sahig ay biglang kumilos, gamit ang huling lakas ng kanyang matandang katawan, hinablot niya ang binti ni Diego. Nawala ng balanse si Diego. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bakal na tubo sa gilid. Mabilis na hinila ni Mateo si Frida palayo habang ang mga pulis ay mabilis na damba kay Diego. Narinig ang tunog ng mga posas na ikinakabit ang mga sigaw ng pagmumura ni Diego at ang matigas na utos ng mga otoridad. Napasandal si Frida sa dibdib ni Mateo. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ramdam niya ang mahigpit na yakap ng abogado, ang amoy ng kape at ulan sa suot nito, na tila naging kaisa-isang ligtas na lugar sa mundo. Ligtas na kayo. Ligtas na kayo ng baby. Bulong ni Mateo, ang kanyang tinig ay basag sa sobrang emosyon. Tumingin si Frida kay Doña Consuelo na ngayon ay nakatayo lamang sa isang sulok blangko ang mukha, habang pinapanood ang kanyang kaisa-isang anak na kinakaladkad palabas. Walang luha sa mga mata ng matanda, tanging ang dambuhalang hiya na ngayon ay tuluyan ng lumamon sa kanyang danggal. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, biglang napakapit si Frida nang mahigpit sa braso ni Mateo. Isang matinding kirot na masakit pa sa anumang naramdaman niya kanina ang gumuhit mula sa kanyang likod patungo sa kanyang sinapupunan. Mateo, ungol ni Frida, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang baby. Mateo, ang baby ko. Naramdaman ni Frida ang isang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga binti. Ang kanyang paningin ay nagsimulang mag-flicker parang isang bumbilyang malapit ng mapundi. Ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Mateo at ang mga ilaw ng ambulansya na papalapit bago ang lahat ay lamunin ng isang nakakatakot na kadiliman. Sapat ba ang hustisya kung ang kapalit nito ay ang buhay na pinaka-iingatan niya? Hindi ko marinig ang pintig niya, Mateo. Bakit sobrang tahimik? Sabihin mo sa akin, nasaan ang anak ko? Ang boses ni Frida ay parang isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Nakahiga siya sa puting kama ng ospital, ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga kumot na nakabalot sa kanya.
Ang amoy ng antiseptic at malamig na hangin galing sa aircon ay tila sumasakal sa kanyang himinga. Sa paligid niya, ang mga makina ay naglalabas ng mababagal at regular na tunog ng pagbabantay, isang tunog na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalapit ang kamatayan sa silid na yon. Hinawakan ni Mateo ang nanginginig na kamay ni Frida. Sa loob ng puting silid na ito ang matapang na abogado ay tila naging isang maliit na bata, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng takot na hindi niya maikubli. Nasa incubator siya, Frida. Masyado siyang maaga lumabas pero lumalaban siya. Gaya mo, hindi rin siya sumusuko. Isang golden moment ang bumalot sa silid ng dahan-dahang itinaas ni Frida ang kanyang kamay upang haplusin ang pisini ni Mateo. Sa gitna ng lahat ng sakit, nakita niya ang sarili niya sa mga mata ng lalaki hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng, karapat-dapat mahalin. Salamat, Mateo. Salamat sa hindi pag-iwan sa amin sa dilim. Ngunit ang katahimikang iyon ay agad na bumasag nang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang lalaking nakabarong bitbit ang isang itim na briefcase. Hindi ito doktor. Ito ang pamilyar na abogado ng pamilya Valderrama, ang lalaking laging naglilinis ng mga dumi ni Doña Consuelo. Good afternoon, Mrs. Valderrama. Amas tamang tawaging Miss Monteverde. Sabi ng abogado, ang boses ay puno ng kaplastikan. Nandito ako para ihatid ang mensahe ni Doña Consuelo. Handang iatas ng pamilya ang lahat ng kontrademanda laban sa iyo at bibigyan kanila ng sapat na halaga para makapagsimula muli sa ibang bansa, basta pirasuhan mo ang kasunduang ito na nagsasabing hindi si Diego ang ama ng batang yon. Ang bawat salita ng abogado ay parang mga uod na gumagapang sa balat ni Frida. Ang injustice engine ay muling umandar kahit nasa loob na ng reha si Diego. Pilit pa ring dinudumihan ni Doña Consuelo ang danggal ng kanyang apo para lamang maisalba ang pangalan ng pamilya. Gusto nilang burahin ang pagkatao ng bata bago pa man ito makakita ng liwanag. Umalis ka rito, mahinahong sabi ni Mateo. Ngunit ang kanyang panga ay nagnangalit. Huwag mong hintayin na kalad ka rin, Kita, palabas ng ospital na ito. Ati Del Rosario, huwag kang maging emosyonal, business ito. Sagot ng abogado habang inilalapag ang dokumento sa mesa sa tabi ni Frida. Isipin mo ang kinabukasan ng bata. Sa tingin mo ba ay tatagal ang isang premature baby kung walang sapat na pondo para sa mga espesyalista? Ang pamilya Valderrama lang ang makakapagbigay niyan. Tumingin si Frida sa dokumento pagkatapos ay sa pintuan kung nasaan ang intensive care unit ng mga sanggol. Ramdam niya ang sacrifice dilemma. Ang hirap ng pagpili sa pagitan ng kanyang danggal at ang posibilidad na masigurong mabubuhay ang kanyang anak sa pamamagitan ng pera ng mga taong sumira sa kanya. Kinuha ni Frida ang ballpen, ang kanyang kamay ay nanginginig. Tumingin siya kay Mateo na tila humihingi ng tawad, ngunit bago pa man sumayad ang tinta sa papel, isang mahinang katok ang narinig mula sa pinto. Pumasok si Lolo Bert na nakaupo sa isang wheelchair at may benda pa sa ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag mong pirasuhan yan, Frida. Ang danggal ng bata ay hindi mabibili ng anumang gamot. Pero Lolo Bert, ang gastos sa ospital. Ang operasyon, hikbi ni Frida. Inilabas ni Lolo Bert ang isang lumang passbook mula sa kanyang bulsa. Ito ang inipon ko sa loob ng 40 taon. Hindi ito kasing laki ng yaman ng mga Valderrama, pero sapat na ito para sa unang buwan. At hindi lang yan. Tumingin si Lolo Bert kay Mateo. Mateo, anak. Panahon na para sabihin ang totoo tungkol sa insurance policy na iniwan ng iyong ama. Isang policy na hindi nakuha ni Doña Consuelo dahil ikaw ang tanging beneficiary. Napatigil ang lahat. Ang abogado ng mga Valderrama ay biglang namutla tila nakakita ng multo mula sa nakaraan. Anong sinasabi niyo, Lolo Bert? Tanong ni Mateo, ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Ang tataya mo, Mateo. Alam niyang dadating ang araw na ito. Itinago niya ang ebidensya ng pagnanahaw ni Doña Consuelo sa pondo ng kumpanya sa loob ng isang trust fund na tanging ikaw lang ang makakapag-activate kapag nasa tamang edad ka na. At ang fund na iyon? Ito ang magliligtas kay Frida at sa bata.
Isang malaking twist ang bumungad sa silid. Ang taong akala ni Doña Consuelo ay wala ng laban, ay siya pa palang may hawak ng susi sa kanilang tuluyang pagbagsak. Ngunit habang nagaganap ang lahat ng ito, biglang pumasok ang isang nurse. Ang muka ay puno ng taranta. Ate Del Rosario, Miss Monteverde, kailangan niyo pong sumama sa akin. Ang baby, biglang bumaba ang kanyang oxygen level. Ang mundo ni Frida ay muling nayanig. Sa gitna ng laban para sa yaman at katarungan ng kaisa-isang buhay na nagbibigay ng kahulugan sa lahat, ay muling nanganganib na mawala. Ang bawat hakbang patungo sa neonatal intensive care unit ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Kahit pahapo ang katawan at may kirot sa bawat galaw, hindi alintana ni Frida ang sariling sakit. Ang tanging nakikita niya ay ang maliliit na kamay ng kanyang anak sa kabilang panig ng makapal na salamin isang angel na nakikipaglaban sa malupit na tadhana. Frida, kailangan mong maging malakas. Nararamdaman niya ang bawat takot mo, bulong ni Mateo habang inaalalayan ang kanyang likod. Ang init ng palad ng abogado ay nagsilbing angkla ni Frida sa gitna ng dagat ng kawalan ng kasiguraduhan. Napasandal si Frida sa salamin, ang kanyang hininga ay nag-iiwan ng manipis na hamog sa ibabaw nito. Sa loob ng incubator, ang kanyang sanggol ay tila isang maliit na ibon na pilit ibinubuka ang mga pakpak sa gitna ng malakas na bagyo. Ang mga tubo at kable na nakakabit sa katawan nito ay tila mga tanikala na nagpapaalala kung gaano karupok ang buhay. Dito naramdaman ni Frida ang isang golden moment, isang tahimik na panalangin na walang salita, tanging ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa salamin, na tila ba ang kanyang pagmamahal ay sapat ng kuryente para panatilihing tumitibok ang puso ng anak. Hindi ka susuko, anak. Magkasama nating haharapin ang umaga. Mahinang sambit ni Frida ang kanyang boses. Ay puno ng determinasyon na hindi matitibag ng anumang yaman. Sa kabila ng drama sa ospital, ang labanan sa labas ay mas lalong uminit. Ginamit ni Frida ang kanyang cellphone upang mag-record ng isang maikling video mula sa kanyang kama. Hindi ito video ng pag-iyak o pagmamakaawa. Ito ay video ng katotohanan. Ipinakita niya ang dokumentong dinala ng abogado ng mga Valderrama, ang tangkang panunuhol at ang pagtatakwil sa sarili nilang dugo. Sa lahat ng mga nanonood, lalo na sa mga kapwa-kuina sa Tondo at sa buong Pilipinas, simula ni Frida ang kanyang mga mata ay nagminingning sa katapangan. Ang pamilya Valderrama ay gustong bilhin ang katahimikan ko. Gusto nilang itanggi ang buhay na kasalukuyang lumalaban para mabuhay. Pero ang danggal ay hindi isang negosyo. Justice is not for sale. Sa loob lamang ng ilang oras ang video ay naging apoy na tumupok sa social media. Ang mga marites ng Tondo na naging mga tagapagtanggol ni Frida ay nagsimulang mag-organisa ng isang mapayapang kilos protesta sa harap ng gusali ng Valderrama Corporation. Ang Injustice Engine ay tuluyan ng bumaliktad laban sa mga mapang-api. Ang mga kumpanyang kasosyo ng mga Valderrama ay nagsimulang mag-pull out ng kanilang mga stocks dahil sa takot na madamay sa kahihiyan. Samantala si Mateo ay hindi rin nagpahuli. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Lolo Bert, matagumpay niyang na-activate ang trust fund na iniwan ng kanyang ama. Sa bawat dokumentong kanyang pinipirmahan, nararamdaman ni Mateo ang paglaya mula sa anino ng put. Ang pirang inilaan para sa kanya ay gagamitin niya ngayon upang tapatan ang bawat galaw ni Doña Consuelo. Tapos na ang paghahari nila Frida, sabi ni Mateo nang balikan niya ang babae sa ospital. The trust fund is active. We can afford the best specialists, the best treatments. Hindi na nila tayo magagalaw. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pag-asa, isang misteryosong kaganapan ang nangyari. Isang nurse ang lumapit kay Frida at may inabot na isang itim na sobre. Ma'am, may nag-iwan po nito sa nurse station. Para daw po sa inyo. Nang buksan ni Frida ang sobre, hindi pera o sulat ang nandoon. Ito ay isang lumang susi na may nakasabit na maliit na keychain, isang figura ng isang anghel na may bahid ng tuyong dugo. Namutla si Frida. Ang susi ngayon, kilala niya yon. Iyon ang susi sa drawer ng yumaong Don Valderrama na matagal nang nawawala. At ang bahid ng dugo,
Tila ba ito ay isang babala mula sa isang taong hindi pa tapos sa kanilang paghihigante? Mateo, tingnan mo ito. Nanginginig na sabi ni Frida. Bago pa makasagot si Mateo, biglang tumunog ang telepo sa loob ng kwarto ng ospital. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, parang galing sa hukay. Huwag kayong masyadong magdiwang. Ang lihim na hawak ni Lolo Bert ay kalahati pa lang ng katotohanan. Kung gusto niyong maligtas ang bata, dalhin niyo ang susi sa lumang sementeryo ng La Loma sa hating gabi. Huwag kayong magsasama ng pulis, o ang susunod na makikita niyo ay ang huling hininga ng matandang hardinero. Napatingin si Frida sa upuan, kung nasaan dapat si Lolo Bert. Ang upuan ay walang laman at may bakas ng pilit na pagkaladkad sa sahig. Nawawala si Lolo Bert. At ang kalaban na kanilang hinaharap ay hindi lang pala sina Diego at Doña Consuelo. May isa pang anino na nagmamasid, isang taong mas madilim pa ang balak kaysa sa mga Valderrama. Walang utang na loob na hindi nababayaran ng dugo, Frida. Akala mo ba ay natapos na ang lahat dahil lang sa nakuha niyo ang pera? Ang tinig sa kabilang linya ng telepono ay tila kiskisa ng dalawang tuyong kahoy, walang emosyon, malamig at punong-puno ng banta. Bago pa makasagot si Frida, naputol na ang linya, iniiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng silid ng ospital. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sariling mabilis na paghinga ni Frida na tila ba ang hangin ay unt-unting nauubos sa kanyang paligid. Nakahawak si Frida sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. Tumingin siya sa incubator kung nasaan ang kanyang anak. Doon sa gitna ng mga tubo at ilaw, ang kanyang munting anghel ay payapang natutulog, walang kamalay-malay. Na ang kanyang kaligtasan ay muling nakataya sa isang madilim na laro. Ang susing, may bahid ng dugo na hawak ni Frida, ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Frida, hindi ka pwedeng umalis. Masyado pang mahina ang katawan mo. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang hinahawakan ang balikat ng babae. Ako na ang pupunta. Ako na ang magliligtas kay Lolo Bert. Umiling si Frida, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon na tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Mateo, ako ang tinatawag nila. Ako ang may hawak ng susing ito. Kung hindi ako pupunta, hinding-hindi nila pakakawalan ng matanda. Lolo Bert sacrificed everything for us. I cannot turn my back on him now. Dito naramdaman ni Frida ang isang golden moment. Isang sandali ng matinding sakripisyo. Hinaplus niya ang salamin ng incubator sa huling pagkakataon, ang kanyang mga daliri ay tila nagpapadala ng isang tahimik na pangako. Babalik ako, anak. Ipapangako ko sa'yo, magkasama tayong lalabas sa ospital na ito. Hating gabi na nang marating nila ang La Loma Cemetery. Ang paligid ay balot ng makapal na hamog at ang amoy ng basang lupa at mga lantang bulaklak ay nanunuot sa bawat hininga. Walang ibang maririnig kundi ang dahan-dahang pagtunog ng tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga paa habang naglalakad sa pagitan ng mga naglalakihang puntod. Sa dulo ng isang makipot na eskinita sa loob ng sementer, yun nakita nila ang isang aninong nakatayo sa tapat ng isang lumang mausoleo. Ang mausoleo ng pamilya Valderrama. Doon nakatali sa isang silya at may piring sa mata ay si Lolo Bert. Ang kanyang puting barong ay puno ng mansa ng lupa at dugo. Ibigay mo ang susi, Frida, sabi ng isang babaeng lumabas mula sa anino. Hindi ito si Doña Consuelo. Ito ay si Tia Remedios, ang kapatid ni Doña Consuelo na matagal nang nananatili sa gilid ng pamilya. Tahimik, ngunit mapagmatyag. Tia Remedios, bakit? Tanong ni Frida, hindi makapaniwala na ang taong akala niya ay walang pakialam sa gulo ay siya palang utak ng panibagong bihagang ito. Dahil ang susing yan ang magbubukas ng lihim na drawer ni Don Valderrama kung nasaan ang tunay na testamentong nagpapatunay na hindi lang si Mateo ang anak sa labas. Paliwanag ni Remedios. Ang kanyang mukha ay puno ng matandang pait. May isa pang anak. At ang anak na yon ay ako, ang ina. Ninakaw ni Consuelo ang lahat sa akin, Frida. Ang posisyon ko, ang anak ko, ang buhay ko. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para itago ang katotohanan. Isang injustice engine ang muling umikot noonit sa pagkakataong ito.
ay nagmula sa loob mismo ng pamilya Valderrama. Ang kasakiman ni Doña Consuelo ay lumikha ng mga halimaw sa sarili niyang paligid. Ibigay mo ang susi at pakakawalan ko ang matanda, banta ni Remedios, habang itinitutok ang isang maliit na baril kay Lolo Bert. Dahan-dahang inabot ni Frida ang susi. Ngunit bago pa man ito mahawakan ni Remedios, isang malakas na tunog ng pagpihit ng gulong ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng sementeryo. Ang mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis ay nagsimulang magbigay ng liwanag sa madilim na paligid. "Mateo, sabi ko, huwag kang tatawag ng pulis," sigaw ni Remedios sa takot. "Hindi ako ang tumawag, Tia Remedios," sagot ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Ang social media livestream ni Frida, hindi ito namatay. Libu-libong tao ang kasalukuyang nakatingin sa atin ngayon. Ang buong Pilipinas ang saksi sa ginagawa mo. Sa gitna ng pagkataranta, binitawan ni Remedios ang baril at sinubukang tumakas sa kadiliman ng mga puntod. Mabilis na kinalagan ni Mateo si Lolo Bert habang si Frida ay napaupo sa lupa ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay sa pagod at stress. Ngunit sa sandaling akala nila ay tapos na ang lahat, biglang nagring ang cellphone ni Mateo. Isang tawag mula sa ospital. "Ati Del Rosario, kailangan niyo pong bumalik agad," sabi ng boses sa kabilang linya, punong-puno ng takot. May nagganap na sunog sa neonatal unit. Sinadya ang pagsabog sa kabilang kwarto. "Kinukuha po namin ang mga baby pero nawawala ang baby ni Miss Monteverde." Ang susing hawak ni Frida ay nahulog sa putikan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng katarungan, at ang lahat ng lihim ay biglang nawalan ng halaga. Nasaan ang kanyang anak? Sino ang kumuha sa gitna ng sunog? Ang bawat hiyaw ng sirena ng pulis sa paligid ay tila naging isang malupit na biro. Sa gitna ng sementer, sa piling ng mga patay, naramdaman ni Frida ang pinakamasakit na uri ng kawalan. "Anak ko! Ang anak ko!" Ang huling sigaw ni Frida bago siya tuluyang lamunin ng dilim. "Wala na siya rito, Frida. Wala na ang anak mo." Ang mga salitang ito mula sa isang nurse na punong-puno ng uling ang mukha ay parang isang matalim na kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Frida. Sa harap ng nasusunog na gusali ng ospital, ang bawat hininga ni Frida ay punong-puno ng usok at abo, ngunit mas masakit ang tila pagkaubos ng hangin sa kanyang mundo. Ang amoy ng sunog na plastik at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong, habang ang bawat hiyaw ng mga sirena ng bumbero ay tila naging malabong ugong na lamang sa kanyang pandinig. Napasandal si Frida sa braso ni Mateo, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay sa gitna ng basang kalsada. Tumingin siya sa itaas sa bintana ng neonatal unit kung nasaan kanina ang kanyang anak. Ang mga dila ng apoy ay tila mga demonyong sumasayaw, nilalamon ang bawat alaala at pag-asang itinayo niya. Hindi siya pwedeng mawala. Mateo ang bibi ko." Ang tanging naisigaw ni Frida, ang kanyang boses, ay basag at puno ng matinding pagdurusa. Dito naramdaman ni Frida ang isang matinding internal crumbling. Ang bawat pangarap niya, ang pagbuhat sa anak, ang pagpapaligo rito, ang pagdinig sa unang tawa nito, ay tila mga piraso ng salamin na nadudurog sa loob ng kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal, isang matinding kirot na tila gustong punitin ang kanyang katawan mula sa loob. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na detalye ang nakapukaw sa atensyon ni Mateo. Isang itim na sasakyan na mabilis na humaharurot palayo sa likurang bahagi ng ospital. Ang plaka nito ay pamilyar, isang sasakyan, madalas makita sa loob ng garahe ng mga Valderrama sa Forbes Park. "Frida, makinig ka. Hindi siya namatay sa sunog," bulong ni Mateo habang tinitignan ang direksyon ng sasakyan. "Sinadya ang sunog para maging distraction. Kinuha nila ang baby bago pa kumalat ang apoy." Ang balitang ito ay tila isang kumpas ng kuryente na nagpabangon kay Frida. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay biglang nagkaroon ng isang matalim at nakakatakot na ningning. Si Doña Consuelo. Kahit nasa loob na siya ng selda, nakuha pa rin niyang gawin ito. Dinala ni Mateo si Frida sa isang ligtas na lugar sa Tondo
kung nasaan ang mga kaibigan nilang Marites at mga kargador. Dito naganap ang isang golden moment. Ang mga nanay sa tondo na karga ang sarili nilang mga sanggol ay lumapit kay Frida. Ang isa ay nag-abot ng mainit na tsaa, ang isa naman ay hinawakan ng kanyang kamay ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Frida. Kami ang magiging mga mata at tainga mo, sabi ni Aling Marites. Walang sasakyan na makakapasok o makakalabas sa lugar na ito na hindi namin nalalaman. Sa tuling ng mga ito, natukoy nila ang lokasyon ng sasakyan. Hindi ito bumalik sa Forbes Park. Sa halip ito ay dinala sa isang lumang bahay bakasyonan ng mga Valderrama sa Tagaytay, isang lugar na matagal nang inabandona. Sa gitna ng gabi habang bumibiyahe sila, Mateo at Frida patungong Tagaytay, isang tawag ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong makita ang anak mo, pumunta ka rito ng mag-isa, Frida, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi ito si Doña Consuelo. Ito ay si Soraya, ang dating kirida ni Diego na ngayon ay tila nawawala na rin sa katinuan dahil sa pagbagsak ng kanyang pangarap na maging isang Valderrama. Gusto kong makita kung gaano kakatapang kapag ang hawak ko ay ang buhay ng kaisa-isang bagay na mahalaga sa iyo. Nang makarating sila sa Tagaytay, ang hamog ay kasing kapal ng puting kumot. Ang malamig na hangin ay humahampas sa mukha ni Frida. Ngunit ang apoy sa loob ng kanyang puso ay sapat na para labanan ang ginaw. Pumasok si Frida sa loob ng lumang bahay habang si Mateo ay maingat na nag-iikot sa likod. Sa loob nakita niya si Soraya na nakatayo sa tabi ng isang balkon, bit-bit ang sanggol ni Frida. Ang sanggol ay tahimik, tila ba ramdam nito ang panganib sa paligid. Ang bangin sa likuran ni Soraya ay malalim at madilim. Isagmaling galaw lamang ay tuluyan na silang mawawala. Soraya, bitawan mo ang anak ko! Wala siyang kinalaman sa galit mo sa akin! Mahinahong sabi ni Frida habang dahan-dahang lumalapit. Wala siyang kinalaman siya. Ang dahilan kung bakit hindi ako naging legal na asawa ni Diego siya. Ang dahilan kung bakit itinapon ako ng pamilyang yon. Sigaw ni Soraya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ingit. Kung hindi ako magiging masaya siguraduhin kong habang buhay kang luluha, Frida. Itinapat ni Soraya ang sanggol sa gilid ng balkona. Isang malakas na ihip ng hangin ang nagpagalaw sa kumot ng baby. Huwag! Sigaw ni Frida, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagpihit ng pinto ang narinig mula sa likuran ni Soraya. Lumitaw si Mateo. Ngunit bago siya makalapit, isang anino ang mabilis na kumilos mula sa dilim ng silid at hinablot ang braso ni Soraya. Yun ay si Diego, na nakatakas sa kulungan sa tulong ng mga bayarang gwardiya. Pero hindi siya nandun para iligtas si Frida. Akin na ang batang yan, Soraya. Yan ang huling alas ko para makalabas ng bansang ito, sigaw ni Diego. Sa gitna ng agawan ni Diego at Soraya, ang sanggol ay dahan-dahang nadulas mula sa kanilang mga kamay. Hindi! Ang huling sigaw ni Frida bago siya tumalon patungo sa gilid ng balkonahe. Mabubuhay pa ba ang sanggol sa gitna ng marahas na agawan ng mga taong nawala na ng katinuan o ang huling hininga ng katarungan ay magtatapos sa isang malagim na trahedya? Ang bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Frida ay tila naging bakal sa sandaling nakita niyang bumitaw ang maliit na katawan ng kanyang anak. Mula sa marahas na mga kamay ni Diego at Soraya, wala siyang narinig na hangin, wala siyang naramdamang takot para sa sariling buhay. Sa gitna ng dilim at hamog ng Tagaytay, ang tanging nag-iisang layunin ni Frida ay maging isang lambat na sasalo sa kanyang anghel bago pa ito lamunin ng bangin. Sa isang iglap ng hindi maipaliwanag na lakas, bumulusok si Frida patungo sa gilid ng balkona. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapa sa kawalan hanggang sa maramdaman niya ang malambot na tela ng kumot ng sanggol. Gamit ang kanyang buong bigat, niyakap niya ang bata at isinandal ang kanyang katawan sa sementadong harang. Ang kanyang mga siko ay humampas sa matigas na gilid ng pader, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang karga. Isang matinis at malakas na iyak ng sanggol ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog na yon, na dati ay kinatatakutan ni Frida dahil sa pangamba sa kalusugan ng anak,
ay naging pinakamasarap na musika sa kanyang pandinig. Buhay siya. Ang kanyang anak ay buhay. Frida, hawakan mo ang kamay ko. Sigaw ni Mateo habang mabilis na lumalapit. Sa kabilang dako ang agawan ni na Diego at Soraya ay natigil nang makita ang mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis na mabilis na umaakyat sa kalsada ng Tagaytay. Ang kanilang mga mukha na kanina ay puno ng put ay napalitan ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Dito naramdaman ni Frida ang isang golden moment, isang sandali ng tagumpay na hindi nasusukat ng pera o kapangyarihan. Habang nakaluhod sa malamig na sahig basang-basa ng hamog at pawis idiniin niya ang kanyang mukha sa maliit na dibdib ng anak. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso nito na tila ba sumasabay sa kanyang sariling hininga. Ang lahat ng hirap sa tondo, ang pangungutya sa Forbes Park at ang sakit ng pagtataksil ay tila naging maliliit na alikabok na lamang sa harap ng himalang ito. Tapos na, Diego. Tapos na ang kasamaan niyo, sabi ni Mateo habang tinutulungan si Frida na tumayo. Ang mga pulis ay pumasok na sa silid mabilis na pinalibutan ang dalawang kontrabida na ngayon ay nagtuturuan na kung sino ang may kasalanan. Si Soraya ang nagplano nito. Siya ang kumuha sa bata. Sigaw ni Diego ang boses ay nanginginig sa desperasyon. Frida, iligtas mo ako. Asawa mo pa rin ako. Tumingin si Frida kay Diego, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit. Tanging matinding pandidiri at awa para sa isang lalaking hindi kailanman natutong maging tao. Wala na akong asawa, Diego. Matagal ko nang inilibing ang alaala mo sa kalsada ng Forbes Park noong gabing itinapon mo ako sa ulan. Dinala sina Diego at Soraya. Palabas ang kanilang mga kamay ay nakagapos sa malamig na bakal ng posas. Ang Crucible of Rivalry engine ay nagtapos sa isang mapait na pagkatalo para sa kanila. Ngunit habang inilalabas ang mga ito, nakita ni Frida ang isang matandang babae na nakatayo sa labas ng police car. Iyon ay si Doña Consuelo. Hindi ito nakapiring o nakagapos dahil ginamit nito ang huling kapangyarihan para makalabas ng kulungan sa pamamagitan ng pansamantalang piyansa. Ngunit nang makita niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Diego na nakaposas at ang kanyang apo na ligtas sa bisig ni Frida, ang kanyang matikas na tindig ay biglang gumuho. Ang hiya na pilit niyang itinago ay tuluyan ang lumabas sa kanyang mga mata. Ang lahat ng ito para sa isang bata. Bulong ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Hindi ito para sa bata lang, Doña Consuelo, sagot ni Frida habang naglalakad patungo sa sasakyan ni Mateo. Para ito sa katotohanang matagal niyo nang itinago at bukas sa harap ng lahat ng stockholders, ang katotohanan yon ang kukuha sa lahat ng natitira sa inyo. Nabalot ng katahimikan ng biyahe pabalik ng Maynila. Hawak ni Mateo ang kamay ni Frida, ang kanilang mga daliri ay magkakakawit habang ang sanggol ay payapang natutulog sa pag-itan nila. Walang kailangang sabihin, sapat na ang init ng kanilang balat para iparamdam ang pangako ng isang bagong simula. Ngunit bago sila tuluyang makarating sa ligtas na kanlungan, tumigil ang sasakyan ni Mateo sa tapat ng isang pamilyar na gusali, ang Valderrama Tower. Kahit madaling araw pa lamang ang mga ilaw sa pinakataas na palapag nito, ay tila mga matangay nagbabantay, naghihintay sa huling pagtutuos. Sigurado ka ba rito, Frida? Maari nating ipagpaliban ito. Kailangan niyo ng pahinga ng baby. Pag-aalala ni Mateo habang nakatingin sa maputlang mukha ni Frida. Hinaplos ni Frida ang pisingin ng kanyang anak na ngayon ay payapang natutulog sa kanyang bisig. Hindi, Mateo. Hanggat hawak pa nila ang pangalang Valderrama, hindi tayo magiging tunay na malaya. Kailangan nating putulin ang ugat ng kasamaang ito bago pa sumikat ang araw. Dito nagtapos ang mahabang gabi ng panganib at nagsimula ang paghahanda para sa huling hakbang ng katarungan. 8:00 ng umaga. Ang boardroom ng Valderrama Corporation ay punong-puno ng tensyon. Nakaupo si Doña Consuelo sa kabisera kahit halatang pagod at may panginginig ang kanyang mga kamay. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang mga stockholders na ang lahat ng balita ay fake news at nananatiling matatag ang kumpanya. Bumukas ang malalaking pintuan. Pumasok si Frida, hindi na ang basang sisiw na manugang
kundi isang babaeng nakasuot ng puting suit, diretsyong nakatingin sa mga mata ng kanyang kaaway. Sa likuran niya ay si Mateo bitbit ang mga legal na dokumento ng trust fund. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Inilamag ni Mateo ang evidence of embezzlement na ginawa ni Doña Consuelo para itago ang mga utang ni Diego. Ipinakita rin ang tunay na testamento ni Don Valderrama na nagsasabing si Mateo ang may-ari ng lupang kinatatayo. Ang mismong gusaling iyon. Golden moment. Habang nagagalit at sumisigaw si Doña Consuelo, inilabas ni Frida ang kanyang baby at ipinakita ito sa mga stockholders. Ang batang ito, ang tunay na Valderrama na inyong tinalikuran. Ang batang ito ang simbolo ng bagong simula ng kumpanya. Ito isang kumpanyang hindi na nakatayo sa kasinungalingan. Ang pinal na hatol ng Board of Directors, tinanggal si Doña Consuelo bilang chairperson. Ang pag-freeze sa lahat ng assets ni Diego, ang pagbagsak ng korona ng matandang Reena. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagbangon ay hindi ang mismong pagtayo, kundi ang paglimot sa hapdi ng pagkakahulog. Ito ang tanging nasa isip ni Frida habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paglubog ng araw mula sa balkona ng kanyang bagong tahanan. Hindi ito ang marang, yang mansyon sa Forbes Park na puno ng malamig na marbol at mas malalamig na puso. Ang bahay na ito ay payak matatagpuan sa isang tahimik na subdivision kung nasaan ang hangin ay amoy damo at ang tanging ingay ay ang huni ng mga ibon at ang mahinang pag-ungol ng kanyang sanggol na si Angel sa loob ng silid. Sa bawat paghinga ni Frida, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng mga sugat sa kanyang kaluluwa. Ang Path to Redemption engine ay hindi lamang para sa mga nagkasala, kundi para rin sa mga biktima na kailangang matutong mahalin muli ang kanilang sarili. Hawak niya ang isang tasa ng mainit, natsaa. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalimuyak sa kanyang muka, tila isang banayad na haplos ng kalikasan. Narinig ni Frida ang mahinang tunog ng pagtihit ng pinto sa likuran. Hindi na siya kinakabahan. Alam niya ang bigat ng bawat yabag na yon. Ang amoy ng pamilyar na pabango isang timpla ng kape at sandalwood ang nagpaalam sa kanya na dumating na ang lalaking naging anino niya sa gitna ng unos. Ang lalim yata ng iniisip mo, Frida. Baka malunod ka na riyan. Biro ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa silya at tumayo sa tabi ng babae. Ang kanyang barong ay medyo gusot na mula sa isang mahabang araw sa korte, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling maliwanag. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat, Mateo. Sagot ni Frida. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng kapayapaan. 1 taon na ang nakalilipas. Akala ko ay katapusan ko na sa gitna ng ulan. Pero ngayon, pakiramdam ko ay nagsisimula pa lang ang tunay na buhay ko. Dito, naramdaman nila ang isang golden moment, isang sandali ng matinding pag-uunawaan ng walang imik. Dahan-dahang ipinatong ni Mateo ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Frida na nakahawak sa rehas ng balkona. Ang init ng kanilang balat ay tila isang tahimik na pangako, isang slow burn na pag-ibig na hindi kailangang magmadali dahil alam nilang meron silang habang buhay para rito. Ang balita sa korte kanina, tinanggihan ang huling appeal ni Diego. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay naging seryoso. At si Doña Consuelo, balita ko ay tuluyan na siyang nanirahan sa isang kumbento sa malayo. Ang yaman ay wala na, pero ang katahimikan ay nakuha na rin niya sa wakas. Tumango si Frida. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Sana ay matagpuan nila ang kapa, apa ang hindi nila nahanap sa pera. Pumasok sila sa loob upang tingnan si Angel. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog, ang kanyang maliliit na daliri ay nakakuyom. Dahan-dahang inayos ni Frida ang kumot nito, ang bawat galaw niya ay punong-puno ng pag-iingat at pagsamba. Lumapit si Mateo at tumayo sa likuran ni Frida. Ang kanyang hininga ay nararamdaman ni Frida sa kanyang bato. Isang matinding kilig ang gumapang sa katawan ni Frida nang maramdaman niya ang marahang paghaplos ni Mateo sa kanyang balikat. Isang kilos na nagsasabing, "Nandito lang ako, hindi kita iiwan." Frida, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng sutla.
The Monteverde Foundation is doing great. Ang daming kababaihan ang nabibigyan mo ng pag-asa. You are no longer just a survivor. You are a queen. Humarap si Frida sa kanya, ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Nakikita niya ang sarili niya sa mga mata ni Mateo, ang babaeng matapang, ang babaeng minamahal. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa himig ng gabi. Mateo, ikaw nagturo sa akin na ang katarungan ay may mukha ng pag-ibig, sabi ni Frida. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang muka sa muka ni Frida. Ang bawat segundo ay dumaan ng may tamis at pag-aalinlangan hanggang sa ang kanilang mga noo ay nagdikit. Ito ay isang sandali ng sustainable emotional build-up. Isang pag-ibig na hindi nakabase sa pagnanasa kundi sa paggalang at pinagsamahan. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, biglang tumunog ang telepono ni Mateo sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa isang numerong hindi niya inaasahan. Nang sagutin ito ni Mateo, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang kamay na kanina ay nakahawak sa balikat ni Frida ay biglang nanigas. Ano, sigurado ba kayo? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ano nangyari, Mateo? Tanong ni Frida, ang kanyang puso ay muling nagsimulang kabahan. Tumingin si Mateo kay Frida. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang katotohanang hindi niya alam kung paano sasabihin. Ang investigasyon tungkol sa tatay ko, Frida, may nahanap silang bagong ebidensya. Ang pagkamatay niya, hindi lang pala si Doña Consuelo ang may kinalaman. Sino pa? Tanong ni Frida. Ang pangalan na nakalagay sa huling dokumento bago siya mamatay, ito ay ang pangalan ng tatay mo, Frida. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing lamig ng yelo. Ang lalaking mahal niya at ang kanyang sariling nakaraan ay muling pinag-uugnay ng isang madilim na kasaysayan na walang sinuman sa kanila ang nakakaalam. Ang kaninang payapang gabi ay biglang nabalutan ng isang bagong anino. Mapapatawad ba nila ang isa't isa kung ang kanilang mga pamilya ay ang siyang dahilan ng kanilang mga unang sugat? Ang katotohanan ay parang isang matalim na espada. Maaari itong pumutol ng mga tanikala, ngunit maaari rin itong sumugat sa pusong pilit na bumabangon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Tila nawala ng boses si Frida habang nakatitig sa mukha ni Mateo na unting nagbabago mula sa pagiging mapagmahal na katuwang patungo sa isang lalaking muling nilalamon ng multo ng nakaraan. Ang hangin sa pagitan nila ay naging kasing lamig ng yelo at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang kutsilyong humahati sa kanilang bagong nahanap na kapayapaan. Mateo, hindi yan totoo. Pabulong na sabi ni Frida, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at pagtanggi. Ang tatay ko, he was a man of honor. Hindi niya kayang gawin yon. May mali sa dokumentong yan. Dahan-dahang binitawan ni Mateo ang balikat ni Frida. Humakbang siya pabalik, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at matinding pait. Ito ang pirma niya, Frida. Nakalagay dito na siya ang huling nakakita sa tatay ko bago ito mawala. Siya ang accountant na nag-verify sa mga peking audit na pumatay sa reputasyon ng pamilya ko. Dito naramdaman ni Frida ang isang matinding sacrifice dilemma. Ang taong mahal niya ay nahaharap sa katotohanang ang kanyang sariling ama ang maaaring sumira sa pamilya nito. Napatingin si Frida sa kanyang anak na si Angel na tila ramdam ang tensyon at nagsimulang mag-ungol sa kanyang pagtulog. Isa golden moment ang naganap nang mabilis na lumapit si Mateo sa crib, hindi para manakit, kundi para marahang uguyin ito kahit na nanginginig ang kanyang sariling mga kamay. Sa kabila ng galit, ang pagmamahal niya sa bata ay hindi nagbago. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Frida. Pag-amin ni Mateo, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagdurusa. All my life I wanted justice. Pero paano kung ang hustisyang hinahanap ko ay mga nahulugan ng pagwasak sa alaala ng tatay mo? Paano tayo magpapatuloy kung ang bawat yakap natin ay may anino ng nakaraan? Hindi sumuko si Frida. Alamin niyang ito ang huling pagsubok sa kanilang pag-ibig.
Puntahan natin si Lolo Bert. Siya lang ang nakakaalam ng buong kwento. Mateo, kung kailangang dumanas muli tayo ng hirap para mahanap ang katotohanan, gagawin ko. Huwag mo lang akong bitawan ngayon. Naglakbay sila pabalik sa tondo sa maliit na dampa ni Lolo Bert, kung nasaan nagsimula ang lahat. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya, inilatag nila ang dokumento sa harap ng matanda. Tiningnan ni Lolo Bert ang papel, ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa mga alaala ng 3 dekadang nakalipas. Ang tatay mo, Frida, panimula ni Lolo Bert, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi siya ang pumatay sa tatay ni Mateo. Siya ang sumubok na magligtas sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Anong ibig niyong sabihin? Pinilit siya ni Doña Consuelo na pirmahan ang mga papel na yan. Ginamit nila ang kaligtasan niyo ni Frida noon para takutin siya. Pero ang hindi alam ng mga Valderrama, nag-iwan ang tatay mo ng isang lihim na sulat sa likod ng lumang portrait sa opisina ng Don. Isang sulat na nagsasaad na ang lahat ng pirma niya ay kinuha sa ilalim ng banta. Mateo, ang tatay ni Frida, ay namatay sa lungkot dahil hindi niya nailigtas ang kaibigan niya. Isang matinding emotional gut punch ang tumama kay Mateo. Ang put na akala niya ay katarungan ay isa palang malaking pagkakamali na inukit ng kasamaan ng mga Valderrama. Napaluhod siya sa harap ni Frida, ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding hagulhol. Patawarin mo ako, Frida. Patawarin mo ako dahil nagduda ako sa'yo, sa pamilya mo. Niyakap ni Frida si Mateo nang mahigpit ang kanyang mga luha ay humahalo sa luha ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang mist of distrust ay tuluyang napawi pinalitan ng isang mas malalim na uri ng pag-unawa. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang gumaling, ito ay naging kasing tibay ng bakal na dumaan sa matinding apoy. Kinabukasan, ang huling balita tungkol sa mga Valderrama ay lumabas. Si Tia Remedios ay nahuli na rin sa kanyang pinagtataguan. Ang lahat ng ebidensya ay kumpleto na. Ang Valderrama Tower ay tuluyan ng pinalitan ng pangalan ang Monteverde del Rosario Center, isang institusyon para sa mga biktima ng pang-aapi. Habang naglalakad sila, Mateo at Frida palabas ng korte sa huling pagkakataon ang sikat ng araw, ay tila isang mainit na basbas sa kanilang mga mukha. Hawak ni Mateo si Angel, habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Frida. Tapos na ang gabi, Frida, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Wala na tayong kailangang itago. Wala na tayong kailangang takbuhan. Tumango si Frida at sumandal sa balikat ni Mateo. Ang bawat hakbang nila sa marbong hagdanan ng korte ay hindi na yabag ng takot, kundi yabag ng tagumpay. Nahanap na natin ang ating tahanan, Mateo. Sa wakas, malaya na tayo. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, isang pamilyar na anino ang nakateyo sa dulo ng kalsada. Isang babaeng nakasuot ng itim may hawak na isang puting rosas at nakatakingin sa kanila ng malayo. Iyon ay si Doña Consuelo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang mga bodyguard, wala siyang alahas, at wala siyang kapangyarihan. Yumuko ang matanda bilang tanda ng paggalang bago dahan-dahang naglakad palayo, tuluyan ng naglalaho sa karamihan. Ang huling labi ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Ang kinabukasan ay abot tanaw na nila kasing linaw ng asul na langit sa ibabaw ng Maynila. Ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa kakayahang matulog sa gabi ng may malinis na konsensya at pusong payapa. Lumipas ang 3 taon. Ang maalat na simoy ng dagat sa Batangas ay dahan-dahang humahap sa mukha ni Frida, tila ba bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng bagong pag-asa. Wala na ang ingay ng mga sirena ng pulis, wala na ang amoy ng usok ng nasunog na ospital, at wala na ang matatalim na tingin ng mga Valderrama. Sa harap ng isang payak, ngunit magandang rest house na nakaharap sa asul na tubig, nakatatayo Frida habang pinapanood ang isang maliit na batang lalaki na masiyang tumatakbo sa buhanginan. Si Angel ay 3 taong gulang na ngayon, isang buhay na himala na may mga mata ng kanyang ina at ang katatagan ng kanyang amang si Mateo. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang awit ng tagumpay laban sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila.
Dito naramdaman ni Frida ang pinakamalalim na golden moment, ang makitang ligtas at malusog ang dahilan ng kanyang bawat pagbangon. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa likuran ni Frida. Ang kanyang mga kamay ay pamilyar na yumakap sa baywang ng asawa. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Bulong ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Humarap si Frida sa kanya at numiti, isang ngiting hindi napilit, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Iniisip ko lang kung gaano tayo kapalad, Mateo. Ang Monteverde Foundation ay nakatulong na sa mahigit 500 kababaihan na yung taon. Ang bawat isa sa kanila ay may kwentong katulad ng sa akin, at ang bawat isa sa kanila ay nagpapatunay na may buhay pagkatapos ng bagyo. Ang utang na loob natin sa Tadhana ay binabayaran natin sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Sagot ni Mateo habang pinapanood si Angel na ngayon ay kinakalikot ang isang kabibe sa buhangin. Ang tatay mo at ang tatay ko, sigurado akong nakang-iti sila ngayon. Nahanap na natin ang husti, siyang matagal nilang ipinagkait sa kanila. Sa bawat haplos ng alon, sa pampang nararamdaman ni Frida ang ganap na pagpapatawad. Pinatawad na niya si Diego, na ayon sa huling balita ay unt-unti nang natututo ng kababaang loob sa loob ng bilangguan. Pinatawad na rin niya si Doña Consuelo, na namatay ng payapa sa loob ng kumbento noong nakaraang buwan, bit-bit ang isang liham ng pagsisisi na ipinadala nito kay Frida bago ang huling hininga nito. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na ang lahat, kundi ang pagpapasya na hindi nahayaan ang galit na magdikta sa kanyang hinaharap. Ready ka na ba para sa hapunan nagluto si Lolo Bert ng paborito mong sinigang? Yaya ni Mateo. Si Lolo Bert na ngayon ay masigla pa rin at nagsisilbing lolo sa kanilang munting pamilya ay nakatayo sa balkone at kumakaway sa kanila. Handa na ako, Mateo. Handa na ako sa lahat ng bukas na darating, sagot ni Frida. Habang naglalakad sila patungo sa loob ng bahay, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa kalangitan. Ang anino nila sa buhangin ay tila isa ng matibay na pundasyon, isang pamilyang binuo ng katotohanan, pinatibay ng dusa at pinag-isa ng wagas na pag-ibig. Ang gabi ay hindi na nakakatakot para kay Frida Monteverde. Dahil alam niya sa bawat paglubog ng araw, may isang bagong umagang darating na puno ng liwanag, katarungan at walang hanggang kapayapaan. Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay hindi lang tanda ng pagtatapos ng kwentong ito, kundi isang pangako na ang bawat gabi, gaano man kadilim, ay laging may kasunod na liwanag. Mga mahal kong tagapakinig muli, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay ni Frida. Habang binubuo ko ang bawat bahagi ng naratibong ito, tila ba kasama ko kayong lumuluha at nananalangin sa bawat kabanata. Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isipan ko ang hapdi ng eksena noong gabing itinapon si Frida sa kalsada ng Forbes Park sa gitna ng malakas na ulan. Isang sandali na nagpakita kung gaano kalupit ang mundo, ngunit kung gaano rin katatag ang isang ina na handang gumapang sa putik para sa kanyang anak. Ang bawat detalye ng kwentong ito ay hinaluan ng maraming oras ng pag-iisip at pag-unawa sa tunay na damdamin ng mga taong biktima ng kawalang katarungan, inspirasyon mula sa mga tunay na laban ng buhay na madalas ay hindi natin nakikita sa likod ng mga marangyang gate. Tandaan natin ang susing may bahid ng dugo na naging saksi sa lahat ng lihim. Sa ating buhay, madalas tayong makaranas ng mga sugat na tila ayaw ng humilom, mga peklat na tila sumusumbat sa ating nakaraan. Ngunit tulad ng susing yon, ang ating mga pinakamalalim na sakit ang siya ring magbubukas sa atin sa isang katotohanang mas dakila ng ating tunay na danggal ay hindi nakadepende sa kinang ng marbol na ating inaapakan, kundi sa tibay ng ating paninindigan sa gitna ng pinakamahirap na pagsubok. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Frida, magagawa niyo rin bang magpatawad sa huling sandali? O mas pipiliin niyo ang katarungang may kasamang distansya habang naririnig niyo ang aking tinig? Nasaan po kayo ngayon? Marahil ay naghahanda ng pagkain para sa pamilya, nagpapahinga sa biyahe, o baka naman ay kasalukuyang nag-aayos ng bahay. Pakisulat naman sa comment section kung anong ginagawa niyo habang nakikinig, dahil ang bawat kwento niyo ay mahalaga sa akin.
Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng pag-asa. Dito sa ating munting tambayan, lagi kayong may kasama at laging may nakikinig. Dalangin ko ang inyong kaligtasan at isang pusong payapa hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento. Pamagat ng kwento, ang pagbangon sa anino ng Forbes Park. Paalala ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.